O, ano naman yan, Kent, yung sunod? Eto, isang retired general, pinuna si Attorney Claire Castro. Bakit nga ba pinuna ng isang retired general itong si Attorney Claire Castro sa pagtanggol kay Lisa, na si Lisa naman daw ay hindi naman parte ng government? Ito ha. Kasi pinuna siya ng isang retired general. Itong retired general, ang sabi, bakit mo pinagtanggol si Lisa? Magkano ba ang sinahod mo mula sa taxes ng taong bayan at ipagtanggol mo si Lisa sa issue ni Tantoco na si Lisa is not part of the government? Yan, question yan ng general. Ito, basahin ko lang ha, mga kababayan. Si Yussi Claire Castro ito. Pinuna ng isang general, o retired general. Ito. Kasi nga, sa totoo lang naman talaga mga kababayan, si First Lady Lisa is not part of the government. Asawa lang po siya ng presidente. Pero kung utusan siya ng presidente na ito ang gawin niya, rights din po ng presidente yon. Kasi, kumbaga, sa isang tahanan, may ilaw ng tahanan, may haligi ng tahanan. Tayo yung anak, sila yung magulang. So ito ha, mga kababayan. Ayan, pinuna po siya ng isang retired general. So ito, mga kababayan. Breaking news. Ito po ay pinost ng isang breaking news page. Sabi dito, retired general may paalala kay Castro na hindi siya tagapagsalita ng unang ginang or ni First Lady. Ibinahagi ni retired General Orlando De Leon na hindi dapat dinipensahan ni Presidential Communication PCO Undersecretary Claire Castro si First Lady Lisa Marcos. Ayon kay retired General De Leon, hindi umano opisyal ng gobyerno ang unang ginang. Totoo naman, hindi opisyal ng gobyerno si Lisa. Ipinagtaka rin ni De Leon kung bakit ginastusan ng gobyerno ang pagpunta ni Marcos sa Beverly Hills, California bilang parte ng Manila International Film Fest. Matatanda ang sinabi ni Castro sa isang press conference nitong Martes na mayroong PSG at iba pang security mula sa US si Marcos. May kasama daw mga PSG, natural, First Lady yan. At pangalawa, yung pinunta ni Lisa doon, no, is part of the Philippine culture. Yan po'y tinatawag natin na Manila International Film Fest. So, si Lisa po ang kumakatawan. Siya po ang panauhin nun. Mula sa Malacanang. So, natural lang po siguro, gastusan ng gobyerno yan kasi siya ang inappoint. Mahirap naman na si Sara ang gawin mo doon. Si Sara may sariling lipad. Ngayon, sabi dito, sa reaksyon ni retired General De Leon, let me remind Attorney Claire Castro, Lisa Araneta Marcos is not a member of the government nor an official of Malacanang. Her being the wife of the president doesn't entitle her to your service as a spokesperson paid for by taxpayers. Let Lisa Araneta Marcos speak for herself. Let her explain to the Filipino people why her trip to LA paid for by government is wrapped in the most despicable controversy. Let her face the wrath of the Filipinos. Tama naman ang sabi ni retired General De Leon. Ang problema lang kasi, si Lisa po ang kumakatawan doon sa Manila International Film Festival. No? So ngayon, mga kababayan, gusto ko lang din pong reaksyonan si General De Leon or ex-General De Leon. Speaking, tama naman siya. Kung bakit si Attorney Claire Castro ang nagsalita or nagtanggol kay Lisa, bakit hindi si Lisa? Ngayon, eto, gusto kong sagutin. Speaking of Lisa, speaking of Attorney Claire Castro, kung si Lisa hindi parte ng gobyerno, bakit daw sumagot si Attorney Claire? Natural lang pong sumagot si Attorney Claire kasi ang kasiraan ni Lisa magre-reflect kay Marcos. Sino ba ang amo ni Attorney Claire? Si Marcos Jr. Yan po ang amo ni Attorney Claire Castro. Kung may issue man si Lisa, madadawit ang presidente kaya mag-asawa po sila. Ngayon, let me just give you some example. Ito na, mga kababayan. Tanungin ko din kayo, bakit si Sara hindi nagtrabaho bilang Vice President, pabalik-balik dun sa dahig, bibisita sa tatay niya, parti ba si Digong ng gobyerno ng Pilipinas? Yun lang din po. Magkano din po ang sinahod ni Sara at binayad ng tax ng mga Pilipino
na ginastos niya palipad pabalik-balik at kung saang lupalop ng mundo, hindi naman parte ng trabaho niya bilang public official at sinahuran din po siya ng Pilipino kung ano po ang trabaho ni Sara at parte ba si Digong para balik-balikan ni Sara doon? Digong ba is part of the government? Ganun lang naman kasimple eh. Kung questionin ninyo ang pagsagot ni Attorney Claire Castro, di ba? Kung ang pagsagot ni Attorney Claire Castro sa pagtanggol niya kay Lisa, natural lang po na sagutin ni Attorney Claire Castro kasi asawa ni Marcos yan. Kasiraan ni Lisa, magre-reflect kay Marcos. Ngayon ang tanong ko, magkano po ang sinahod ni Sara mula sa taxpayer ng mga Pilipino na ginamit at ginastos niya para balik-balikan si Digong doon? Trabaho ba ng Vice President? Ang pupunta ka ng dahig, bisitahin ang tatay mo? Is it Digong is part of the government right now? Yes or no? Di ba? Ganun lang kasimple. Questionin ninyo ang pagtanggol kay Lisa, questionin din natin. Bakit si Sara pabalik-balik o kung saang lupalop sa mundo lumilipad? Sinasahuran siya ng gobyerno. Taxpayer galing. Pupuntahan niya si Digong doon pabalik-balik. Parte ba si Digong ng gobyerno ng Pilipinas? Di ba hindi? Di ba? Yun ang tanong ngayon. Natural lang po siguro na sasagot si Attorney Claire Castro at ipagtanggol niya, o sabihin natin si BBM ang pinagtanggol niya, nagserbisyo kay BBM at hindi kay Lisa. Bakit si Sara? Nandun siya naka-duty sa dahig. Vice President ka ng Pilipinas? Tapos nagjo-duty ka doon, bibisita ng bisita sa ama mo? Saan galing ang pinamasahe niya? Sabihin natin, personal na pera niya yon. Ang tanong ngayon, ako bilang Pilipino, bakit naging Vice President pa yan kung hindi naman tayo siniserbisyuhan? Bakit siya tatawaging Vice President at public official kung hindi naman siya nagjo-duty sa kanyang duty? Di ba? Kung ganun lang din pala, magtanungan tayo. Hindi naman siguro masama magtanong. Niya? Kung si Attorney Claire Castro pinuna ni ex-General De Leon na dapat si Lisa ang sumagot kasi hindi naman parte ng government si Lisa, pero asawa siya ng presidente, kasiraan ni Lisa, kasiraan ni Bongbong. So natural, pag nasira si Bongbong, sasagutin ni Claire Castro. Ang tanong ngayon, bakit si Sara pabalik-balik sa dahig? Tapos gagamitin niya ang pangalan ni Digong na mabait, makatao, makadiyos, makabansa, magaling na pangulo. Si Digong ba parte ng government? Para gagamitin niya ang kanyang pagiging Vice President at pabalik-balik doon? Hindi naman, di ba? Bakit si Digong ba pag namatay ngayon, ikakaunlad ng Pilipinas? Bakit pag si Digong ba nakakauwi ngayon, ikakaunlad ba natin? Yayaman ba tayo? Mumura ang bigas? Mumura ang pagkain? Mumura ang karne? Gulay? Gasolina? Hindi naman Di ba? Ito ang gusto kong ma-advise. Ako wala man akong pakialam dito sa political color kung dilaw ka man, pula ka man, pinklawan ka man. I don't care about the color. Yeah? Pero magising po tayo. Magising po tayo. Bago tayo maglinis ng bakura ng iba, make sure na yung bakura natin malinis. Baka nakalimutan natin, mayroon palang sawa. Kaya, ganun yun. Kahit hindi parte ng gobyerno si Lisa, asawa pa rin siya ng presidente ng Pilipinas. Kasiraan ni Lisa, kasiraan ng presidente. Natural na sagutin ni Castro yan kasi part siya ng gobyerno. Si Sara, si Digong ba pag namatay doon, party pa ba si Digong ng gobyerno ng Pilipinas? Si Digong is a private citizen na, kung tutuusin. Pero ginamit pa rin nila para sa kanilang sariling interes. Tignan nyo, mamamatay na lang, ginagamit nyo pa rin. Di ba? Yun ang katotohanan. Mamamatay na lang, ginagamit nyo pa rin para sa sarili ninyong interes. Tignan nyo, kung hindi nyo pinapunta ng Hong Kong yan, may possibility na hindi pa sana mahuli yan. Ginamit-gamit nyo, pinapapunta nyo doon, pag uwi, dinatiklo sa naiya. Kasi nga, mamamatay na nga lang, pinahirapan nyo pa. Alam nyo, sa totoo lang, wag yung isisi kay Marcos yung naranasan ni Digong yan. Kasalanan po ng kampo ni Digong yan. Bakit? Alam nila na si Digong hindi na nga marunong umihi. Yeah? Hindi na nga marunong maglakad. Pinilit pa rin nilang pumunta dito, pumunta doon, pumunta dyan. Di ba? Bakit? Kasi ginagamit nila para manalo sila. Ending,
Hindi naman nananalo kasi bakit? Lahat ng baho ni Digong nakalkal. Diba? Questionin ninyo ngayon si Atty. Claire Castro, bakit ipagtanggol niya? Magkano ba ang sinahod ni Atty. Claire Castro mura sa taxpayer? Bakit hindi yung tanungin si Sara pabalik-balik dyan sa dahig parte pa ba si Digong ng gobyerno ng Pilipinas? Hindi naman. Vice President ka ng Pilipinas, tapos dyan ka nagsiservisyo sa tatay mo? So nakakatulong ba si Digong sa atin? Hindi! Si Digong pa ang naglubog sa atin sa Kubunoy. Tukhang pogo, missing sa bungero, putang ina ninyong lahat, mga DDS. Diba? Yun ang isipin ninyo. So tapos na tayo dyan, mga kababayan.